Si Matilde ay isang babaeng nagtataglay ng kagandahan at sadyang kahali-halina. Ngunit sa kasawiang palad, siya ay sinilang lamang sa isang kapuspalad na angkan. Siya ay nagpakasal lamang sa isang lalaking may mahirap din na pamumuhay na ang pinagkakakitaan ay tagasulat sa isang instruksyon na pampubliko. Ang buhay niya ay naging taliwas sa kanyang pinapangarap, sapagkat ayon sa kanyang paniniwala, ang isang katulad niya na isang babaeng maganda at kahali-halina ay hindi bagay sa pagdurusa at kahirapan na kanyang nararanasan. Ano bang klaseng buhay to? Pati mga alahas wala ko. Tanging salamin at saklay lang meron ako. Isang araw, nang dumating ang kanyang asawa na si Ginoong Loisel at ibinalita nito sa kanya na sila ay inaanyayahan sa isang kasiyahan ni Ginoong George. Mahal, inimbitahan tayo ni Paring George sa isang kasiyahan. Ngunit, ito ay hindi kinatuwa ni Matilde, sapagkat ayon sa kanya ay wala siyang isusuot ng magandang damit para sa kasiyahang iyon. Ano bang imbitasyon na to? Wala akong masusuot, wala akong mga alahas. Anong gagawin ko doon? At dahil mahal siya ng kanyang asawa, ay binigyan siya nito ng pambili ng isang bestida. Gayunman, si Matilde ay hindi pa rin nasiyahan, sapagkat wala man lang daw siyang alahas o hiyas na maisusuot. Kaya, naisipan niya na humiram sa isang magandang kwintas sa kanyang mayaman at matalik na kaibigan na si Madame Forrester. Oy, Mare, tamang-tama, Yes, Mare. nandito ka. Pwede ba kung makahingi ng isang pabor sa'yo? O ano yan, Mare? Pwede bang makahiram kahit isang kwintas lang? Hindi naman siya hinindian nito at agad din na nakahiram. Oo, tama-tama. May pwede akong ipahilam sa iyo ang pintas rito. Oh, ito, Mare. Salamat, Mare. Walang ano. Naging lubos ang kaligayahan ni Matilde ng araw na iyon, sapagkat naging angat ang kanyang kagandahan sa mga babaeng nandoon at marami ang humanga sa kanya. Pagkatapos ng kasiyahang iyon ay umuwi na sila ng kanyang asawa. Masayang masaya si Matilde, ngunit pagdating nila sa kanilang tahanan ay napansin niya na nawawala ang kwintas na hiniram niya sa kanyang kaibigan na si Forrester. Kaya naman, naisipan nila na bumili ng katulad ng alahas na iyon upang maisauli kay Forrester. Sa hindi inaasahan ay muli silang nakita ng kanyang kaibigan na si Forrester. Nagulat pa ito at nagtaka na sa itsura ni Matilde dahil malaki na ang pinag-iba nito. Mare, bakit ganyan ang mukha mo? Ang laki na ang pinagbago mo, Mare. Alam mo, Mare, sa totoo lang, ang laki talaga ng problema namin. Bakit, Mare? Kasi, yung kwintas na hiniram ko sa'yo, nawala ko. Ha? Yung pintas? Iisa lamang yung imitasyon, Mare. Kaya nga hindi ko na kinuha sa iyo pabalik kasi binigay ko na sa iyo yun. Siya ay nalungkot nang nalaman niya na naghirap ang mag-asawa dahil lamang sa peking kwintas na hiniram sa kanya ni Matilde. Sobra itong naawa, kaya naman tinulungan nito ang mag-asawa. Binigyan nito ng mga lupa at ari-arian, pati na rin ang utang ni Matilde ay binayaran ni Madame Forrester. Halos hindi makapaniwala si Ginoong Loisel sa kabaitang pinakita ni Madame Forrester. Sobrang nagpapasalamat ang mag-asawa kay Madame Forrester. Kaya naman, nagdesisyon silang regaluhan ito ng kwintas na mamahalin na nagpapakita ng taos-pusong pagpapasalamat sa kaibigan.